me something, it might just take the pain away. Painit muna tayo ng ating tubig para sa ating gagawing spaghetti with tomato sauce. And then, ang kalahati naman nito ay gagawin nating spaghetti na pasta spaghetti na pansit, guys, 'di ba? At eto na nga ay para merong pagkain ang anak ko na pagpipilian niya, guys, dahil marami akong niluluto pag weekend para iinitin na lang niya yung pagkain niya, 'di ba? At eto na nga, at syempre kapag kumulo na ang ating tubig, ay ilagay na natin yung 1 kilong pasta. Menos pala ng 1 kilo, guys. Siguro mga 800 grams lang tong aking niluto. So, eto na nga at pakukuluan natin siya. Palambutin muna natin siya ng, pinalambot ko siya ng 10 minutes, guys, kasi sobrang dami niya. So, pag tinitingnan nyo yung karatula or I mean yung mensahe or yung letra doon sa box or sa bag, ay hindi nyo naman pwedeng masusunod po yung 8 minutes na sinasabi doon na nakalagay. So, depende po yun sa pasta na gagamitin nyo sa marka, okay? Kaya kayo na rin po, kayo na lang ang mag-adjust, kumbaga. 'Di ba? Tingnan niyo kung luto na, kung malambot na, 'di ba? O ardiente, depende sa gusto ninyo, okay? Ako naman kasi gusto ko yung tama talaga, tama lang. Hindi naman sobrang tigas, hindi naman sobrang malambot, 'di ba? Kasi pangit naman kung sobrang luto na masyado. At syempre, ito ang ating mga ingredientes na gagamitin natin. Naghiwa ako dyan ng 5 pirasong bawang at ito nga ay pipinuhin natin ng ganyan yung ating paghiwa. Ingat lang po sa paghawak ng ating kutsilyo, lalo na kung matalim. Ingat-ingat din po talaga tayo dahil pwede tayo masugatan. At ito na nga yung aking sibuyas na kalahati at ito naman ay gagamitin nga natin sa ating pasta na spaghetti with tomato sauce. Yung tomato sauce na gagamitin ko dito, guys, ay medyo, hindi siya talaga yung tomato sauce na talagang liquid. Eto talaga may laman-laman pa yung kanyang pagka-tomate, tomato. Kumbaga is, triturado lang to, guys. Yung ibig kong sabihin. Fresh tomato, yun ang ibig kong sabihin, guys, na mayroon pa siyang laman-laman doon sa ating brick or yung ating box ng ating tomato sauce. So, eto na nga at syempre magpapainit muna tayo ng ating kaldero or kawali. Depende sa lulutuan ninyo, guys. Initin muna natin yung ating mantika at kung mainit na po siya, ay ilagay na natin yung bawang. Syempre, ako pag nagluluto, depende naman sa kung anong uunahin natin, kung bawang ba or sibuyas. Depende po kayo sa inyo kasi kung kayo ang cook ay kayo po ang masusunod. So ako naman ang unang ginawa ko ay yung bawang para may yung aroma, yung amoy. Gusto ko ay yun muna ang aking naamoy. And then yung sibuyas na ang susunod. At syempre papula-pulahin natin dyan yung ating sibuyas at saka bawang at ilalagay ko na yung ating ito ay yung aking hotdog with cheese. Kasi nga hindi na ako maglalagay ng cheese sa ating spaghetti kasi nga, guys, kapag kumakain yung anak ko ay nilalagyan naman niya sa ibabaw ng ang kanyang pagkain ng cheese. Okay? So eto na nga at nung mapula-pula na yung ating nilagay na hotdog, ay nilagyan ko naman siya ng chicken cubes. Lagyan nyo ng chicken cubes, guys, yung inyong tomato or yung ating sauce para may lasa siyang, 'di ba? And then, lalagyan din natin siya. 2 brick ang nilagay ko dyan, 2 box na 150 grams to, guys. And then, pag nailagay na natin, syempre, yung ating tomato, ay lalagyan na natin ng asin and then 2 kutsarang asukal or 3 asukal ang ilalagay nyo, guys. Okay? O sugar o asukar dito ang tawag sa amin. And then, kapag, ayan, nailagay nyo na, lagyan nyo rin ng
pulbo ng paminta, 'di ba? At saka pag nailagay na natin, syempre pwede nyo nang halu-haluin yan. At yung apoy natin, medium heat lang to guys, para naman matunaw yung ating ingredients na nilagay kanina, ay hindi masunog yun. And then syempre kapag naluto na natin ng kaunti, napakuluan na natin yung unang kulo, ay ilagay na natin yung ating pasta. Kasi nga guys, 'di ba, ay may lasa na to. And then okay na yun. So, halu-haluin lang natin at pakuluan ulit natin or painitin ulit natin ng mga 2 minutes. Ito para sumuot yung talagang sarap ng ating sauce. At aparte naman, ito naman yung another na pasta na kalahati na niluto natin kanina. And then, ito naman ay ang gagawin ko naman dito ay pansit na pasta na spaghetti, yung kalahati na pinakulaan natin. So, ito na nga at naglagay ako dyan ng carrots and then itong hini at then maglalagay din ako dito ng ating bell pepper na pula guys. At hiwa-hiwain natin ng ganyan din pahaba kagaya ng ating carrots kanina. And then yung ating bell pepper din, ganun din. Hiwa-hiwain din natin ng pahaba ng konti na ganyan na manipis. So, yan na nga guys ang ilalagay natin. At depende rin po sa inyo kung lalagyan nyo rin siya ng repolyo, 'di ba? Depende po yun sa inyo or lagyan nyo rin siya ng inyong sahog. Ako naman kasi guys, hindi ko na nilalagyan ng sahog kasi yung anak ko, aparte naman yung pansit, meron pa siyang kakainin na nuggets or yung combination niya ay hamburger meat. Kaya depende po yun sa mga anak nyo or so pagkakainin nyo ng kung ano ang combination, okay? And then ito na nga yung ating sibuyas at ito din ay hinati ko rin siya kasi super duper laki po ng sibuyas na to kasi yung kanina inubos ko na yung sibuyas ng nilagay ko dun sa ating spaghetti. At eto na nga guys, yung sibuyas na hiniwa-hiwa ko ng maliliit din na ganyan na kwadra-kwadrito. Depende po sa inyo kung anong hiwa ang gusto nyo. Ako kasi nagmamadali na dyan guys. And then ito na nga at nagpaka-init na rin ako ng ating kawali and then yung ating asayte. At kung mainit na ay ilalagay na natin yung ating sibuyas at saka yung ating bawang dyan guys. 'Di ba yung kanina ang nauna ko ay yung ating bawang at ngayon naman ang inuna ko ang sibuyas para maluto siya na mauluto siya ng maayos. Ibig kong sabihin, mas mapadali guys yung ating paggawa kasi nga nagmamadali na ako dyan mag-prepare kasi nga gusto ko makapagpahinga kaagad din ako ng maaga. So, eto na nga at nilagay natin yung ating carrots. Simple unahin natin to kasi matigas to, matagal siyang maluto kaysa sa ating ibang mga gulay na ilalagay guys. So, takpan natin ng konti dito. At pag naluto na rin siya ng konti, ay ilagay na natin ng ating kalabasin o zucchini and then yung ating bell pepper na pula. And then, timplahan na rin natin siya dyan guys. Kapag halo-haloin natin at syempre syempre lalagyan natin yan ng mga ingredientes ng pampalasa natin kagaya ng chicken cubes and then pamintang durog din, 'di ba guys? So yun ang gagawin natin. And then ito na nga tinakpan ko na siya guys para maluto na yung ating vegetables. And then, ito na nga yung sinasabi ko sa inyo guys. Nalagyan na natin yung ating vegetables ng ating pampalasa, 'di ba? At siyempre, wag niyo rin kalimutan kung meron naman kayong toyo, ay lagyan niyo. Okay din naman 'yun. At kung wala naman, okay din naman kasi meron naman tayong chicken cubes, pampalasa din naman yon at kunting asin. Kapag matabang, lagyan na natin ng kunting asin, 'di ba? Pamintang durog yung sinabi ko nga kanina. At syempre, halo-haluin natin to at kapag nahalo na natin mga 2 minutes na naghalo-halo na sila at may lasa na yung ating spaghetti, ay
okay na po 'yan. Patayin na natin kasi 'yan na. Pero super, super duper sarap nito guys, okay. Isa ito sa mga gustong-gusto namin ng anak kong kainin. So guys, at least may idea na kayo kung paano, gawin ang inyong pasta na spaghetti, kung anong klaseng luto, 'di ba? So hanggang dito na lang po ang aking video at kung nagustuhan niyo naman po, please subscribe and like and share. And then comment na rin below. At ingat po kayo lagi at lagi kong sinasabi, kailangan niyong dalhin si Mr. at si Miss Pasensya para buhay laging masaya. And God bless. Bye-bye!